Once again, good morning mga utod kag mga inigugma. Welcome diri naman sa aton nga programa God's Morning News. Kag isa naman ini kabagong adlaw sa pag-celebrate sa goodness and faithfulness sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi. Kamusta na kamo abyan, especially mga beloved members of Mambaroto Baptist Church. Kamusta na kamo? Kabay pa nga sa gyapon ang Ginoo magapakamaayo sa inyo sining ginaatubang naton nga crisis sa aton nga pagkabuhi. And thank you sa tagsa-tagsa ka mga katawhan nga naghatag sila greeting sa Facebook sa tamyaw sa akon nga kadlawan, sa pagdumdum ninyo sa akon nga kadlawan. Salamat gid sa inyong mga greeting sa akon, and thank you sa tagsa-tagsa ka mga katawhan man nga nag-join sa pag-celebrate sa akon nga kadlawan. Thank you sang inyong ginpadala diri nga mga pagkaon agod nga sa diin matuman ang akon nga kadlawan. So salamat sa inyo. Salamat sa inyong presensya. Kagkabay pa nga ang Ginoo gid pakamaayo sa gihapon. Kag magaupod sa inyo kag tipig sa inyo nga pagkabuhi samtang nagapangalagad kamo sa Ginoo. Kabay pa madamo pa man sa mga katawhan nga ma-bless sa inyo nga kabuhi, hindi lang sa akon kundi sa iban man nga mga katawhan. Damo gid nga salamat kag God bless sa inyo nga tanan. Mga kauturan, this morning duag ta kamo diri pagkadalon in the book of 2 Samuel chapter 22 verse 33. Kag kung may mga Bible kamo dira, ginaagda ta kamo sa pag-upod sa akon sa pagtuon sining pulong sa Ginoo. 2 Samuel chapter 22 verse 33, siling sang pulong sa Ginoo diri. God is my strength and power, and He makes my way perfect. So Ginoo magapakamayo sini, magapray kita. Salamat Ginoo sa ning oportunidad nga maka-learn kami sa imong mga pulong. Ikaw Ginoo mag-guide sa tagsa-tagsa sa amon, magapatawad sa nahimo namon nga kalapasan sa pulong sa buhat kag sa panahuna agud mangin worthy kami Ginoo sa pag-aragad sa imo. Ikaw man mag-bless Ginoo sa tagsa-tagsa nga magapamati, kag ikaw Ginoo magpa-intindi sa ila gamita Ginoo ang imong pulong sa pag-comfort, sa pagpabakod sa tagsa-tagsa sa amon sa sining nga tiningon Father. Iniamon nga pagpangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, our verse for today is part of a song of praise and thanksgiving that David wrote early in his reign over Israel. The song is almost identical to Psalm chapter 18. Nga Ginoo naghambal diri o kanang Ginoo hilway sa kay David from his many enemies, including sa kay King Saul and the surrounding pagan nations. And David trusted God sa iyang kapagkabuhi nga Ginoo maka-fulfill sa iyang nga promise, and the heart of David is full of gratitude. So muni ang aton pagkatun-an sa sining tinion. 2 Samuel chapter 22 verse 33 gintitulan naton ini, God never fail His promise. And duwalang ka mga bagay nga luyag na kon pagkadalon sa sining tinion kag makita ini sa aton nga verse nga ginbasa bago gid lang in 2 Samuel chapter 22 verse 33. So una diri makita naton, God had been David's strength and power. Ang Ginoo nangin kusog, nangin gahom ni David to face trouble and tribulation sa iyang pagkabuhi. Because during the time or during the period of time between his anointing by Samuel and its complete fulfillment and the time of his song, David had gone through many trials, troubles, and tribulation sa iyang pagkabuhi. So muna ang sugata ni David. Hindi nangin mahapos ang pagtawag sang Ginoo sa kay David to be the second king of Israel. David had gone through many trials, troubles, and tribulation sa iyang kabuhi. But ang pinakamanami andre mga utod kami ni gugma
during it all, God had been his strength and power. And God had given him what he needed to prevail over everything that had come against him. So mula ning pinakamanami diri mga utod ko ni gugma. Because gintawag si David to be the second king of Israel, hindi nangin mahapos sa iyang kabuhi, pero ang pinakatahom diri nga ang Ginoo sa gihapon ang nangin kabakod kag nangin protektor ni David sa iyang pagkabuhi. God had also been his strong fortress, nangin salandigan ni David, nangin palanaguan ni David ang Ginoo sa iyang kabuhi. And God had protected David from every attack of the enemies arrayed against him. So ano diri ang nakita naton mga utod kag mga hinigugma? Sa pagtawag sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton, waay nagakahulugan nga kita mag-atubang sang mahapos nga dalanon. To fulfill the promise of God and to receive the promise of God, bisan pa nga gintawag kita sang Ginoo, sining pag-alagdan, sining buluhaton sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton kabuhi, pero hindi nangin kahulugan ini nga magatubang kita sang matawhay ken dalanon. Like David, ang Ginoo nag-anoint sa iya to be the second king of Israel, gintawag sa sang Ginoo to be the king of Israel. But David, wala siya nag-expectar or waay si David nag-atubang sang matawhay nga dalanon hasta nga na-fulfill ining promise ng Ginoo sa iya kabuhi. David had gone through many trials, troubles, and tribulation. So anong buot silingon sini mga utod kiminigugma? Sa pagtuman sang Dios sa iyang promesa sa tagsa-tagsa sa aton, may kabahin diri ang ginatawag trials, tribulations, or trouble sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi. Sa buot silingon, bahin ini sang pagtuman sang Dios sang iyang promesa sa aton nga kabuhi. Ining trials, tribulation o trouble nga nag-abot sa aton nga kabuhi, may kabahin ini kali mga utod kiminigugma. So tanan kita may ara kita special calling sa tagsa-tagsa sa aton. We have different calling, and sa tagsa-tagsa kapanawagan sang Ginoo may ara kita nagakaigo dira nga alatubangon mga trials and tribulation sa aton nga pagkabuhi. But dumdumon naton nga inibahin sang panawagan sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton to fulfill his purpose sa aton nga kabuhi. Even subong nagatubang kita sang sining krisis, sining pandemic, sining coronavirus nga ginatubang naton, ang Ginoo may promise sa tagsa-tagsa sa aton. Sila nga, He never leave us nor forsake us. But even though nga ang Ginoo nag-promise ni nga hindi kita pabayaan kag hindi kita niya patumbayaan, wa idi nagkahulugan mga utod kiminigugma nga magaatubang lang kita ya sining maayo nga kakaimtangan. Wa idi nagkahulugan nga ang Dios nagpabaya na sa tagsa-tagsa sa aton. This crisis, this trouble nga nag-abot sa tagsa-tagsa sa aton is part of God's calling, of God's purpose sa aton nga kabuhi. And maybe gusto sa Ginoo mangin mabakod kita sa pagatubang sini. Agud nga sa diin sa paghatag sang Dios o kung sa pag-fulfill sang Dios sa iya nga promesa sa aton nga kabuhi, mangin handa kita, nangin mabakod kita. Kay sa pagtuman sang Ginoo sang sina nga mga promise niya sa tagsa sa aton, kaysa tion nga itumanon sang Ginoo ang iya mga promises sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi, may mga atubangon pagid kita sini nga mga pagtilaw kag mga troubles sa aton nga kabuhi, kag through these trials, through the circumstances, gamiton ini sang Dios agud mangin mabakod ta sa pagatubang sang future pagid nga mga pagtilaw nga aton masugata sa paghimo sang gusto sang Dios sa aton nga kabuhi. So muna mga utod minigugma, don't be discouraged kag kabay pa nga ara gyapon sa inyo ang pagsalig sa Ginoo, ara gyapon sa inyo ang kapisan sa pagpangamuyo
sa pagtuon sa pulong sa Dios sa piyak sining nagakatabo sa tagsa-tagsa sa aton. So iban sa aton nagakataka na gidya. Even me nagabatsyag na ko sang kataka nga saan pa matapos ini. Siling duwa na lang kasi mana, pur may duwa naman luwat kasi mana, may another pagid. So ano pagid ayhan. But ang aton lang dumdumon nga ini siya ang mga bagay ginagamit sa Dios to strengthen us. No? To strengthen us. Kag ang pinakamanami dire mga utod kimiligugma sining nagaabot nga crisis and tribulation, trials sa aton nga kabuhi na anaton, God is our strength and power to face this trouble and circumstances and tribulation na nagaabot sa aton nga kabuhi. So kabay pa nga padayon kita nga magasalig sa promesa sa Dios, sa gahom sa Dios nga ginhatag niya sa tagsa sa aton to strengthen us to overcome those negative feelings nga ara sa aton nga kabuhi, to give up nga maksiling kita hindi na ko untat ako sa pagpangalagad sa Ginoo, aki ko sa Ginoo kay ginalaw niya ining increases, ginalaw niya ining trials at tribulations sa akon nga kabuhi. No, ngotog minigugma ginhatag na sa Dios for a purpose to make us mature and to strengthen us sa pagpangalagad sa iya. So hindi lang ni amo ni nga trials and tribulation nga ato natubangon, damo pa kag ekspektaraw naton ina. Kay hindi na siya aksidente nga matabo sa tagsa-tagsa sa aton. It is a part of God's fulfillment sang iyang calling sa tagsa-tagsa sa aton. So kabay pa layon kita nga magasalig sa Ginoo that He is our strength and power. So make God your strength and power sa imong kabuhi in order na sa pagkatubang nimo sining troubles, trials, circumstances, tribulation nga makabot sa kabuhi nimo, may nabakod ikaw kag makatindog ikaw kag makaglorify ikaw sa gyapon sa Ginoo sa pagkatubang nimo sining pagtilaw nga nagabot sa imong kabuhi. Secondly, mga utod kuminigugma, God had made His way perfect. So ginhimo sang Dios nga perfect ang dalanon ni David. During the period of his ascent to the throne of God had made David's way sure and true. Sa muning ginhimo sang Ginoo sa kay David. Sa pagpungko ni David or sa pagsaka ni David sa throne sang Dios nga ginpromesa sa iya, God had made David's way sure and true. Marami no? Sang Ginoo naton. Wala iya gintawag si David matapos na gipabayan. He made the way of David sure and true. And that is, God had made sure that David took the right way to get to his goal. Agud malapot ni David ang iyang handom. Ang Ginoo na gano nagpasigurado nga maangko ni David ining dalanon, ining ihandom nga secure nga upod niya ang Dios sa kabuhi. Subot sa lingon mga utod kuminigugma, sa pagtawag sa Dios sa tagsa sa aton, upod siya kita sa sina nga panawagan. Upod siya naton sa sina nga panawagan. Busilingon sa pagtawag sa aton, hindi nga gintawag kita kag pabayan. Makita naton diri ginhambal sa pulong sa Ginoo. God had made sure that David took the right way to get to his goal. So busilingon, ang pagiya sa Ginoo ara sa gyapon to reach our goal sa aton nga pagkabuhi, mga utod kag mga gugma. Damo-damo gid sa mga obstacle
nagabalabag sa pag-uswag ni David or sa pag-umwad ni David, but God cleared the path and made the way plain to him. Amo nang gihimo sang Ginoo. Subot silingon, kung ikaw gintawag sa Dios sa sining nga tion sa pangalagdan sa iya, anuman ang imo nga posisyon subong, you are a nurse, you are a doctor, you are a teacher, gintawag ikaw sa Ginoo, kag sa pagtawag sa Ginoo sa imo, ihawanan sa Dios ang imo dalanon to reach your goal. So kung ikaw isa ka doktor, imo handom nga matapos na ini ang pandemic, matapos na ini ang coronavirus. Kung ikaw isa ka nurse, amo man ang imong handom matapos na ini. Tagsa sa aton, amo na ang aton nga handom nga matapos ini mga bagay. So ano ang aton pagahimuon? Ano ang aton pagahimuon? Sa liga naton ang Dios nga Ginoo magatuman sa aton nga mga handom, maga-fulfill sa aton nga mga handom sa aton nga pagkabuhi. Although there are many obstacles nga aton masugata sa pagpangalagad naton sa Ginoo, but ang promise ng Ginoo, He will make our way perfect. Ang Ginoo magahawan sang tagsa-tagsa naton ka dalanon. Yes, obstacles is also a part of our calling to fulfill the goal of God or the promise of God sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi. Sa naton kagina, ang pagtawag sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton hindi mahapos. Hindi rason nga gintawag kita sa Ginoo agod nga makatubang sang matawhay nga dalanon. Sa pag-fulfill sa Dios sa iyang promise, we have different troubles, circumstances or tribulation, and we have many obstacles nga magabalabag sa tagsa-tagsa sa aton for us to progress. But remember, ang hambal sa pulong sa Ginoo, God made clear the way of David in order David reach his goal. Sabi no? So muna mga utod kami ni gugma, upod naton ang Dios to fulfill His promise sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi. Hindi kita pabayaan, hindi kita niya patumbayaan. Pero ang sigurado mga utod kami ni gugma, we have many obstacles nga masugatan sa aton dalanon. But God made clear this way, this path, in order to reach our goal. So padayon kita. Hindi kita maglaktod kay way kita sang lakturan sa gihapon. But silingon sa pag-alagad sa Ginoo, sa pag-fulfill sa Ginoo sa aton nga calling, there is obstacle nga aton masugatan, and we need to overcome through the power of God. By trusting God that He will make our way perfect. Amo lang sila ang aton pagaymuan mga utod kami ni gugma. So muning ginhimo niya sa kay David, kakun anong ginhimo niya sa kay David, amo man ang pagaymuan sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Kung gintipigan sa Dios, kung gin-secure sa Dios ang dalanon ni David, dumdumo naton ang Ginoo maga-secure sa aton dalanon. Kung ginhawanan sa Dios ang dalanon ni David to reach his goal, ang Ginoo sa gihapon magahawan sa aton dalanon to reach our goal. Mga utod kay mga gugma. Sa munang aton saligan, dumdumon sa aton nga kabuhi. Nga sa diin sa pagtawag sa Dios sa tagsa-tagsa sa aton, every one of us is on a journey like David. We are in a journey like David. We are moving from the promise of God's call on our lives to the point of its fulfillment.
there are many obstacles and difficulties along the way. If we trust in God, then we can count on Him being our strength and power, a strong fortress to protect us from every form of opposition. Sa muna ang promesa sa Diyos sa tagsa-tagsa sa aton. So hindi mahapos, but upod naton ang Ginoo. God never fail His promise. Inang Ginoo hindi kidya magapaslaw sa iya nga promesa sa tagsa-tagsa sa aton. We can count on God to make our way perfect. Masaligan ng Diyos. Mautod pinigog na. So hindi ka magkabalaka, hindi kita magkataka, hindi kita magkasubo nga asa subong gina-quarantine pa kita, asa subong hindi pa kita buwa, hindi pa kita makabuhi normal nga sa diin pagusto ang aton nga pag layaw kung sa diin lang kita magkadto. Pero nung mo naton, this is a part of God's calling. It is a part of God's purpose sa aton nga kabuhi. And we need to trust God that this pandemic, that this coronavirus, this tribulation, it is for our own good. Para ini sa aton kaiban. Para ini sa kadayawan sa Ginoo kag kay mayaan sa aton nga ginaalagad nga Dios sa aton nga kabuhi. So maraming salamat and thank you once again for listening. God bless us all.